So magandang araw sa lahat ng mga nanonood ng videos na 'to 'no. May panibago na naman tayong pag-usapan natin yung nakalagay sa title ng ating, slides. Kasi maraming tayong topic na pag-uusapan ngayon at matagal-tagal din ako nakagawa ng video, pasensya na kayo, medyo busy lang sa trabaho 'no. Siguro kapagka hindi na busy sa trabaho, gagawa tayo ng maraming video patungkol sa three-wheel vehicle. So ngayon ang mga pag-uusapan natin ay tungkol sa iba't ibang issue na meron tayo, plus yung, mga nag-comment 'no, gusto ko silang sagutin dito sa video na ito, para naman na mabigyan sila natin ng pansin. Kasi parang paulit-ulit na lang yung sinasabi nila, parang hindi nila napapanood yung mga dating video. Okay, so huwag na nating patagalin pa. Ayan, isa sa mga nag-comment sa akin or nag-message sa akin, sabi niya, "Kuya Dens, pansinin mo 'tong mga headlines ng, balita, lalo na yung mga nasa YouTube 'no." So, eto balita galing sa 24 Oras, ini-screenshot ko, ano bang meron dito? So, yung title na nakalagay doon sa kanyang, video is e-bike at e-trike sa national highways, huhulihin ng mga LGU ng Maynila at Taguig. Actually, pinanood ko yung video, no? Pinanood ko yung video na ito. At ang sinasabi nga ng mga kapwa natin gumagamit ng Bajaj Ari at yung pang mga tinatawag na three-wheel vehicles, parang unfair at parang hindi yata na-educate yung gumawa ng balitang ito. Dahil pinipicture nila sa balita, ang caption nila sa balita, title nila rather sa balita ay e-bike at e-trike sa national highways, huhulihin ng mga LGU, lalo sa Maynila daw at Taguig. Pero yung picture nila, ang pinapakita ay three-wheeled vehicles na hindi naman e-trike or e-bike. Dahil ito ay mga pinatatakbo ng gasolina. So, ang sabi ng mga ano sa akin, ano daw masasabi ko? Sabi ng mga nag-message sa akin, well, yun na nga, sang-ayon ako sa sinasabi ng iba na parang hindi na-educate yata itong mga gumawa ng balita kasi they were using a pictures na hindi naman e-trike. Kasi itong mga to, di gasolina. Three-wheel vehicles to, Bajaj Ari. Siguro kailangan lang talaga ng konting research pa, no? Pasintabi naman sa 24 oras. Yan. Nanonood din naman ako ng balita dyan. Pero talagang hindi naman may iwasan siguro dahil ang common parang thinking ng tao pag nakakita ng ganito is e-bike or e-trike. Nung nahuli ako sa hindi naman nahuli, pinara ako sa Bacoor, sa Molino. Yan. So tinanong sa akin nung ano kung yun ba ay e-bike ba daw or e-trike. Sabi ko hindi, di gasolina to. So pinaano naman niya ako, di akala niya e-bike. Same goes nung nag-outing kami dun sa Batangas, yung na may video ako nun, di ba? So ang sinabi ng mga tao nakakita sa amin na e-bike ba daw yung gamit namin or e-trike. Sabi ko hindi po, di gasolina yan. So akala nila e-bike. So misconception ng maraming tao na pag nakakita ng ganito, e-trike. So dapat siguro hindi naman sa layunin natin ay ipahiya yung balita. Pero ginagamit natin itong example dahil nagkakaroon nga ng misconception ng marami na itong mga ito ay pinatatakbo ng kuryente. Which meron namang model na ganito talaga, pinatatakbo ng kuryente na sa ibang bansa. Pero wala pa sa Pilipinas. Another one, eto nga, yan. Ah, ano naman, frontline sa umaga na naman. Eto na naman, same. E-bike, e-trike, pagmumultahin kapag dumaan sa national roads sa Metro Manila. Yun yung tagline ng balita, ano. Pero ang pinapakita ng nasa picture ay Bajaj RE. So, there is something wrong. Excuse me po. There is something wrong sa pagpapakita ng balita. Kasi they are pertaining sa title ng balita ng e-bike again and e-trike, then pinapakita is Bajaj RE, which is hindi naman e-bike or e-trike. Dahil isang klase ito ng gas-propelled vehicle. So, again, yung mga ganito katulad mo kanina, ayun, may TBS King pa nga, ay hindi po e-bike yan or e-trike. Yan po ay gas-propelled. Ano? Huwag po kayo magkakamali. Lalo na kasi yata sa NCR, hindi pa naman masyadong sikat itong ating three-wheel vehicles sa Maynila at saka sa ibang parte. No? Pag pumupunta kasi ako ng Taguig dati, ilan lang yung nakikita ko. Tapos yung iba nga, napagkakamalan ng di kuryente yung gamit ko. So yun yung isa sa mga sabi nila, magbigay daw ako ng comment. Siguro magbigay tayo ng benefit of doubt na hindi naman nila sinasadya ito siguro siguro nagkulang lang sa research or yun nga yung misconception
ng marami pagdating sa ating three-wheeled vehicles, inaakala ng marami ay e-trike. So well, nakita ko naman sa ibang mga balita na pinitures na yung e-trike, hindi na sila gumamit ng gintong feature ng Bajaj RE. Siguro na nila, nakarating na sa kanila yun, oy, hindi yan e-trike or e-bike. So bakit na siya pinipicture ngayon? So tinitingnan lang natin, pinapakita natin na sa mga nagtatanong, baka naman sabihin yun, hindi ko kayo sinasagot. Ito po, na sinasagot ko sa inyo, siguro maaaring misconception lang or nagkamali lang yung researcher ng balita. Huwag naman nating sabihin na pinupinteriya ka agad yung mga three-wheeled vehicles. And nakita ko naman sa mga ibang sumunod na balita patungkol sa e-trike at e-bike, hindi na sila gumamit ng ganitong picture. Ayan. So, eto nabasa ko naman noong nakaraan, na meron na itong pinicture na rin sa dyaryo, sa isang magandang dyaryo, pero hindi ko na mahanap yung copy ko, in-screenshot ko yun eh. So, ang title niya, excuse me po again, wala akong pertussis. Nadadry na lang muna ako, di ako nakapagdala ng tubig. So, DILG directs LGUs to provide new lanes for e-vehicle. So, kung natatandaan nyo, yung balita kanina, so, binaban na nga ang e-bike at e-trike sa mga primary roads, lalo na sa NCR. Kahit naman dito sa Binyan, meron na rin direktibang ganun. Kasi meron na nga tawag dito, LTO administrative order patungkol sa kanila. But, this recent, sinabi daw ng DILG sa LGU na mag-provide ng bagong lane para sa mga e-vehicles. So, ano ba laman itong Tingnan natin yung konting laman. So, the Department of Interior and Local Government or DILG has directed local government units or LGU to delineate routes for electric vehicles in accordance with the Electric Vehicle Industry Development Act or the EBIDA law. Ayan, this directive aims to address concerns regarding the proposed regulation governing the use of the light electronic vehicles such as e-bikes and e-trikes nationwide. Ako naman, personally, wala naman akong against kung ang LGU ay gagawa ng panibagong lane para sa sorry, hindi naman sarcastic na tumatawa. Parang kasi may naisip lang ako. Para sa e-bike at e-trikes, okay yun kung may sarili silang linya para hindi sila nakaharang sa kasi madalas na nakakasabay ko sila talaga naman nakaharang sa babusinahan mo, nagagalit pa yung iba. Yung iba naman marunong namang mag-giveaway. Lalo na dito sa may sa Carmona highway. Talaga. Ayan. Kaya lang kasi ang problema kapag gagawa ka ng panibagong lane para sa kanila, lalong sisikip yung daanan. So, problema yun. Lalo na, dito sa Laguna, pansin ko, karamihan ng mga major thoroughfares, hindi naman ganun kalakihan. Dito nga sa amin, ngayon na lang nag-road widening dahil marami ng tao nakatira. So, paano susolusyonan yun? Sa Taguig nga, nakita ko yung bike lane. Halos talagang kainin na yung linya. Kung dadagdagan pa ng para sa e-bike, paano kaya? Ako rin, yun kaya yung natatawa ko, parang paano susolusyonan? Pero, hindi ako against, Lalo na't meron naman palang batas na existing Electric Vehicle Industry Development Act. Actually, pinag-aaralan ko nga yun yung mga existing electronic vehicles such as yung Jetour Ice Cream, yung pa ba, yung Wuling EVs, ano ba yung mga tatak ng Wuling, kalimutan ko na. At saka yung Maserati. So, halos kasing halaga rin kasi ng kotse. Malaki pa siguro ang taripa na pero alam ko sa EBIDA lot binawasan na yung taripa nila. Interesado rin naman ako diyan. Wag naman pagkamalan ng iba kasi iba inaaway ako sa comment section against daw ako sa EBIDA. Hindi po. Actually matagal na akong nanonood ng mga iba't ibang klase ng electronic vehicle. Yung sa ibang bansa kino-convert yung sa kanila sa electronic vehicle. Kasi malaking tulong nga naman 'yon para una tipid. Pangalawa, environmental friendly pero nire-refute na yun ng iba. Kaya lang magiging problema ito. At saka bakit ko nga ba dinidiscuss to? Yun pa nga lang alternative route para sa atin hindi pa nasusolusyonan. Kamusta naman yung sa e-bike, 'di ba? Kasi paano ba 'yun? 'Di ba dito sa operation of L5 which is three-wheeled symmetrically arranged vehicle, L6 quadricycle, L7 quadricycle, then motorcycles, ang sinasabi dito, operation of this vehicle along secondary national highway may be allowed if there's no alternative route or route. Kung meron, dapat malinaw na naka-indicate doon na dito kayo dadaan mga three-wheeled vehicles.
Eh yun nga, malabo pa sa pansit eh. Especially, iniisip ko nga yung patawid papuntang MacArthur Highway, Marcos Highway, sorry, nalilito talaga ako sa daanan. Yung puntang norte, gagaling ka ng monumento, 'di ba may paikot, tawid ka doon. Hindi ka makakadaan doon kasi tricycle ban according sa Valenzuela. Pero wala naman ding malinaw na indication kung saan padadaanin si three-wheel vehicles para makalusot papuntang norte. Kaya yung iba, panakaw kung dumaan doon. So, di ba, yun pa lang yung mga yun, problema pa nga eh. Actually, nasa DILG memo din yun. Kahit dun sa mga tricycle, dapat merong alternate route. Kaso yun pa nga lang, di na-address eh. How come nagagawa pa tayo ng ano? Dapat yun malinaw muna. And, technically, kung ako naman ang tatanungin, wag na silang ihalo sa major roads talaga. Kasi hindi naman nakadesign talaga ang sasakyan nila to be part of the major roads. Kung titignan mo lang yung design nila, pag nabangga yun, talagang walang matitira. Lalo na mabibilis na sasakyan. For safety concerns, kumbaga. So, eto naman, pag-usapan natin yung mga iba't ibang comment sa akin nitong mga nakakaraan lang. So, galing sa isa. Hindi ko na babasahin yung pangalan. Nakalagay dito is, Bajaj RE is considered as tricycle. No. It is three-wheeled na sasakyan. Talagang bawal yan sa national highway. Paano? But dapat tingnan ng existing laws kasi iba ang kategory ng Bajaj RE sa tricycle na normal. Hindi nga updated ang batas. However, nakalagay sa batas na pag ito ay 12 kilowatts at 150cc pataas, pwede siya tumakbo sa national highway but sa gilid lang siya. Ha? Yan ay batas na pinatutupad sa Europe o sa Europe. So, kailangan talaga ng LTO na magtanong. Walang masama sa nagtatanong. Maguluhan ako sa sinabi niya. No, Bajaj RE is not considered as tricycle by LTO, no. By LTO. Kasi meron ng LTO Memorandum 2020-2227. Nakita naman natin yung category ng ano dun eh. So, hindi siya, no, hindi lahat ng three wheels tricycle. Yun ang laging sinasabi natin. Kasi kung papalagay nyo lahat ng three wheels ng tricycle, hindi yung sa Yamaha Tri-City, tsaka yung ano, Can-Am Spider, tricycle din yun. Kasi tatlo gulong nun eh. At saka yung mga ano, e-bike na tatlo, e-trike siya kung tawagin, di ba? So, dapat tricycle din tawag doon. Hindi ano. Anyways, so, meron na po, hindi na po kailangan magtanong sa LTO. Meron na kasing mandato at dapat yung tinatutupad at sinusunod. Kaya so, hindi pa yata nakakarating sa lamesa ng ibang LGU eh. Ayan. Kuya Dens naman po, si Can-Am 3 ay 1,400cc wheel vehicle. Pero pwede sa NLEX. Bakit tayo depende sa municipality? Di ko na-get yung sinasabi niya. Yes, I know naman na more than 600cc yung ang Can-Am Spider. Tandaan nyo, sa expressway, pwedeng dumaan ang three-wheel vehicles basta 600cc pataas. Hindi 400. Ang 400cc ay para lang sa motorcycle o sa motor. Pero pag three-wheel vehicles na, kailangan 600cc siya pataas. Yan. So, pwede si Can-Am. Kaso, kung ang susundan mo nga kung LTO memo is yung 2020-2227, mapapasama si Can-Am doon sa tinatawag symmetrically arranged three-wheeled vehicles na hindi inaalaw, no, basta mag-transverse sa national highway. Yun yung tinatawag nating confusion. Kasi three-wheeled vehicle siya eh. Wala siyang sariling category actually. Mahuhulog siya doon sa L5, which is symmetrically arranged three-wheeled vehicles. Yun yung sinasabi natin na gray area noong yung LTO memorandum. So, yun. Pero pwede naman talaga siya sa express kasi pumasa naman siya dun sa qualification na dapat 600cc pataas. Eh, ang Bajaj RE naman is 200cc lang, so hindi talaga siya papasa. Ito, meron na naman tulmos 2 weeks ago. Try 3 cycle pertaining to wheels in this case. Kaya lahat ng may 3 wheels ay tricycle dapat. Eto na naman tayo. Yan dapat ang unang palitan ng LTO pag-classify. Problema ay nasanay ng mga tao sa tricycle public transport at pagsabing tricycle, motor na may sidecar. Yun naman po kasi talaga ang definition ng DILG sa tricycle eh. Motorcycle with sidecar. Gagawin ko dun.
Kaya nga dahil sa mga mamamayan na nakakan-am, binago justify yung symmetrical tricycles. Dapat kasama diyan mga tuktok, hindi yung big bike tricycle lang. Hindi naman sa binago dahil sa may mamaya mamayan o mayayaman. Sorry, sorry mali pala yung basa ko. Dahil sa kanila kasi kung binago yun, sana hindi nilagay doon na sila ay pwede lang sa outer lane dahil mabilis ang can-am. And at the same time, sana sinabi doon ay kung walang alternate road, kung may alternate road, bawal sila sa national highway. Naka-specific sana, hindi ko siya mailusot na sinasabing dahil sa mga nakakan-am kaya binago sa into symmetrical tricycle. Hindi. Wala akong makitang linkage. Kaya siya binago kasi nga nauuso na yung paggamit ng mga tuktok or baobao. Kung baobao daw, ano, mali pala yung baobao. Baobao or bukyo, no? Kaya siya binago ng gano'n, nagkakaroon. Kaya, yun na nga yung sinasabi doon sa dulo ng ano, LTO Memo 2020-2227. And eto na naman tayo sa pag sinabing cycle daw pertaining to wheels. Hindi po gano'n. Paano ko ba yun? Katulad ng kotse, four wheels sila, pero iba-iba sila ng kategory. May sedan, may AUV, may SUV. 'Di ba? Hindi sila nakakategorize. Kasi kung ganun kasi ang iisipin natin, dapat lahat ng four-wheeled vehicles, ang tawag natin quadricycle. Hindi ko alam kung ba't hindi nyo nagigets yung ibig sabihin na hindi porket tatlong gulong, tatawagin na natin silang tricycle. O sige, habulin natin yung ganun. Actually, ano pa nga siya din, habol pa siya eh. Literal daw na meaning yan, hindi. Tapos sabi niya, yes, motorcycle with two wheels are literally bicycles with motors. Wrong. Bakit? Ito po, ayan, yan. So, umpisahan muna natin sa tricycle. Ano daw ang meaning ng tricycle? Galing kay Miriam. Sabi ng iba, Miriam. Sabi naman ng iba, Webster. Tricycle daw, noun. Tricycle meaning a three-wheeled vehicles usually moved by pedals. So, pinapadyakan. So, para siyang bicycle na tatlo gulong. So, tricycle meaning a three-wheeled vehicle usually moved by pedals. So, ang usually talagang tinatawag na tricycle pala is yung mga three-wheeled vehicle na pinapadyakan, move by pedals. Nonetheless na pinapadyakan mo yung Bajaj RE, hindi mo siya pwedeng tawagin tricycle. Ganon. Ewan ko kung nagigets nyo yung ibig kong sabihin. Kung meaning ng tricycle yung inyong susundan ha. Ayan na, March 17, 2024. Ang meaning daw ng tricycle, sabi ni Merriam Webster, a three-wheeled vehicle usually moved by pedals. By pedals. Motorcycle naman. Ang meaning daw ng motorcycle is two-wheeled vehicle is powered by motor and has no pedals. Okay? Same sa galing kay Britannica. Motorcycles, any two-wheeled or less commonly three-wheeled motor vehicles, usually propelled by internal combustion engine. So sabi kanina dito, dalawang gulong na sasakyan na pinapatakbo ng motor na walang pedal. Yun ang meaning niya. Wala naman nakalagay dito, a bicycle that was powered by a motor vehicle or an engine. Ang tinitingnan dito is a two-wheeled vehicle. So, nasang galing yung literal na bicycle na may motorcycle, meaning ng motorcycle? Ganun. Wala Ano ba ibig sabihin ng bicycle? A vehicle with two wheels tandem, handlebars for steering and a saddle seat, and pedals, by which is propelled. So, kapag pinapadyakan, bicycle. Pagka pinapatakbo ng motorcycle. O magkaiba sila. Hindi sila pareho. Wala namang sinabing ang motorcycle is a bicycle that has an engine. Ang pinagkaiba nila, si bicycle, pinapadyakan, si motorcycle, may makina. So, magkaiba sila ng pangalan, di ba? O, yun pa. O. Bicycle is vehicle composed of two wheels held in a frame, one behind another, propelled by pedals, and is steered with handlebar attached to the front wheel. Pinipedal ang bicycle. Ayan. So, kaya nga iba yung classification ni L5, which is
symmetrically three-wheeled vehicles. Dun pa lang sa memo ni LTO 2020-2227, LTO memo, ayan o, private L5 for passengers. Ito yung mga katulad ng Bajaj RE Payslip, Maxima, sa TBS King, Piaggio Ape. To be registered with the type 3-wheeled vehicles. Hindi naman sila to be registered with the type tricycle eh. And ang binabayaran nga namin, hindi pa tricycle sa rehistro eh. Ito pa yung masakit sa amin. Gamit namin yan, hindi kami pinagbabawalan kami katulad ng tricycle. Pero sa tricycle, ang binabayaran lang rehistro ay for motorcycle with sidecar. Mas mura yon kaysa dito sa tinatawag na three-wheeled vehicles. Ang rehistro namin ay katumbas ng car light motor vehicle, or ibig sabihin maliit na sasakyan. Kasi dapat dito pala makikita na ng LTO na medyo parang may problema. Sinisingil kami ng mahal sa rehistro pero bawal kaming dumaan sa major road. Ganun ba yan? Pambira. So I hope kahit paano may nakukuha na kayo. At pag hindi nyo pa rin nakukuha yung ibig kong sabihin, kayo, ewan ko na lang. Again, hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng may tatlong gulong tricycle. Kasi kung ganun, lahat ng may dalawang gulong bicycle. So dapat ang tawag natin sa sa motorcycle, motor bicycle. Sa four wheels nga dapat lahat tawag natin doon quadricycle kasi 4 gulong eh. Pero hindi, iba tawag natin sa kanya, di ba? Car. Ibang type, sedan, AUV, SUV. Ayan. Meron pang ibang sports vehicle, sports utility vehicle, pala SUV. Basta ganun, iba-ibang category kasi pero same wheel. So wala ka namang maririnig na sedan, quadricycle. Ganun. So ewan. Mahirap kasing ipaliwanag kasi karaniwan ng mga tao, ang pinaniniwalaan nila ay yung kanilang sariling haka without any basis. Tayo may basis naman tayo na mismong LTO ang nagsasabi, hindi naman talaga tricycle ang Bajaj RE, ang mga three-wheel vehicle kasi may sarili silang category. And kung babalikan nyo sa mga dati kong videos, pagdating sa DILG, ang sinasabi naman nilang tricycle dun is motorcycle with sidecar or with cab. O ibig sabihin, motor na kinabitan ng sidecar or ng cab. Hindi siya ginawang ganun na talaga three-wheeled vehicles. Okay? I hope itong mga pag-uusap natin ito maliwanagan na sila. Haba na pala ng time na kinonsume ko. Mahirap kasi talaga magpaliwanag eh. Hindi pwedeng i-shortcut. Kasi nga, tingnan mo, ilang video na ba ang ginawa ko na nagpapaliwanag na hindi tricycle ang mga three-wheeled vehicles. Pero meron pa rin talagang magko-comment na dahil tatlo daw gulong, ganito, ganyan. Hindi na po pwedeng i-categorize ang sasakyan base sa gulong niya. Good luck sa may 10 gulong. Ano tawag doon? 10 cycle, ganun din, joke lang. Paano kaya yung 16-wheeler? Ang hirap, no? Ewan ko ba? Siguro minsan, hindi kasi tayo pare-pareho nga, sabi nga ng unawa. And tayong may alam minsan, pagka pinapaliwanagan natin sila, nababrand tayong parang nang babash na lang or ng bahala na. So, yun na lang siguro ang ating pag-usap. Salamat sa panonood ng videos. At kung meron kayong gustong itanong, lagay nyo dyan sa comment section. Kung meron kayong reaction, negative reaction, lagay nyo sa comment section. Mali nyo, kayo naman sunod kong sagutin sa video. So, abangan nyo lang mga iba pang adventures natin three-wheel vehicles. Busy lang ngayon. Ngayon nga nagre-record ako is Good Friday kung tawagin. Bakante. Pero hindi pa rin ako bakante. Marami akong assignment na gagawin pa sa aking PhD. Salamat Kuya Dens. Yeah.